Ako si Daniza Lopez, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, mga OFW sa Israel at Palestine handang pauwiin ng BI. Presyo ng itlog bahagyang tumaas. Libreng sakay na programa ng gobyerno muling magbabalik. Mga magsasaka hindi na kailangang mag-issue ng resibo bilang suporta ng BIR sa agrikultura. Mga sikat na isla sa Pilipinas na pabilang sa top 10 best islands in Asia. Ben and Ben inilabas na ang acoustic version ng kanilang bagong kantang Courage. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, dahil sa patuloy na hidwaan sa pagitan ng Israel at Palestine, naghahanda na ang BI sa pagpapauwi sa mga OFW sa mga nasabing bansa. Inanunsyo rin ni BI Commissioner Norman Tansinco na magluluklok sila ng mga grupong tutulong sa proseso ng dokumento ng mga OFWs na uuwi sa kanilang mga pamilya. Anya, kaagapay nila ang DFA at DMW sa pagpapanatili ng kaligtasan ng mga uuwing OFWs. Bagamat wala pang kasalukuyang schedule para sa mga OFW, ito ay kanilang inaasikaso upang masalba ang mga ito sa nangyayaring hidwaan. Sa ibang balita naman, bahagyang tumaas ang presyo ng itlog bagamat nananatiling stable ang supply nito na 36 na milyon kada araw. Sa kasalukuyang tala, nasa 6 at 70 sentimo hanggang 9 na piso ang presyo ng itlog kada piraso. Depensa ni DIA Sec Arnel de Mesa, bagamat may naitalang pagtaas ay hindi na nito inaasahan pang pagtaas na higit rito. Anya, kalimitan lamang itong tumataas sa tuwing pasukan at Pasko. Balik tanaw muna tayo matapos ang 4 na buwang pamamalagi sa evacuation center ng mga residente ng Mayon, nagpasya nang umuwi muli ang mga apektado sa kanya-kanyang mga tirahan. Alamin ang buong detalye, hatid ni Jade Buhoy. Noong ika-6 at ika-7 ng Oktubre, umuwi na sa mga kani-kanyang tirahan sa Mayon ang mga residenteng namamalagi ng 4 na buwan sa mga temporary shelters dahil sa pabugso-bugsong pag-aalboroto ng bulkan. Ang pag-uwi naman ng mga residente ay inaprubahan ng provincial government ng Albay dahil unti-unti na raw bumababa ang pag-aalboroto nito. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office ng Bicol Region, higit 2,000 pamilya ang bumalik sa mga munisipalidad ng Malilipot, Tobaco at Kamalig, kung saan patuloy pa rin ang suporta ng ahensya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga pagkain at araw-araw na pangangailangan. Sa kasalukuyan, mahigpit na ipinagbabawal pa rin ang paglapit sa 6-kilometer permanent danger zone at patuloy na susubaybayan ng DSWD ang mga pamilyang naiwan sa evacuation centers. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Para sa BSKE update, bukod sa mga balota, inihahanda na rin ang pagde-deploy ng 300 na generator sets upang maiwasan ang pinangangambahang power interruption sa darating na BSKE. Higit pa rito, may nakahanda rin ng Meralco na 800 na floodlights na madaling i-deploy sakaling magkaroon ng aberya sa kuryente, lalo na sa mga polling places. Tinitiyak ng Meralco ang kahandaan ng kanilang mga tauhan na inaasahang naka-alerto 24 oras sa darating na halalan upang tumugon sa serbisyo ng kuryente. Sa pakikipagtulungan ng Biorisk Management Office ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM, ang DOH ay nagsagawa ng unang batch ng training on proper handling, packaging, and shipment of infectious substances and biological materials sa mga medical technologies ng iba't ibang rural health units ng Ilocos Region. Ang nasabing kaganapan ay naglalayong pigilan ang hindi sinasadyang pagkakalantad ng mga tauhan at pagkalat ng mga nakakahawang pathogens sa komunidad.
Ang training ay nagbigay ng mga update sa mga medical technologists tungkol sa mahigpit na mga regulasyon, kabilang ang wastong paggamit ng mga materyales sa packaging, pati na rin ang mga kinakailangan sa pagpapadala na may layuning bawasan ang pinsala at pagtaga sa mga pakete upang maiwasan ang aksidenteng pagkakalantad sa mga tauhan na humahawak ng material sa panahon ng pagpapadala nito. Sa makaraang nangyaring aberya, bunsod na pagpapahinto sa trapiko ng isang pulis sa may kahabaan ng Commonwealth sa Quezon City dahil sa pag-aakalang may VIP na dadaan dito, sinuspindi ito sa serbisyo bilang kaparusahan sa insidente. Princess Castro para sa kabuuang ulat. Matapos ang naganap na insidente sa viral video ng isang pulis sa Quezon City, hinihiling na alkalde ng lungsod na si Joy Belmonte kay Director Brigadier General Rodrigo Maranan na ibalik na ang pulis sa serbisyo. Ito ay matapos ipagbigay alam ni MMDA Acting Chair Attorney Romando Don Artes na normal lang ang pagbibigay ng kortesiya sa pampublikong kalsada para sa mga VIPs, presidente, vice-presidente at mga foreign dignitaries upang maprotektahan ang kanilang seguridad. Paliwanag pa ni Artes na sa katunayan ay nagsasagawa pa ng traffic management ng kanilang ahensya tuwing may VIP, gaya na lamang ng kamakailang paglulunsad ng FIBA World Cup sa bansa, kung saan dinaluhan ito ng iba't ibang foreign dignitaries at guests. Dahil dito, pinapanawagan ni Mayor Belmonte na ibalik na ito sa serbisyo pagkat ginagawa lamang nito ang kaniyang trabaho at hindi naging makatarungan na patawan ito ng parusa. Ang pulis ay kinilala bilang si Executive Master Sergeant Verdo Pantoliano, kung saan matatandaang ipinahinto nito ang trapiko sa may Commonwealth Avenue na naging dahilan ng abala sa ilang motorista. Ayon sa pahayag kamakailan ni Pantoliano, inakala nitong may paparating na VIP kaya ipinahinto nito ang trapiko upang magbigay ng kortesiya. Samantala, ang nadawit na pangalan ni Vice President Sara Duterte ay nakumpirmang hindi sangkot sa insidente pagkat ang Vice Presidente ay nasa Mindanao na nagdiwang ng Teachers Day. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ating ulat panahon, patuloy na magpapaulan ng trough ng low pressure area sa Visayas at Mindanao. Asahan pa rin ang pag-ulan sa Mindanao, Bicol Region, Eastern Visayas at Central Visayas. Gayun din ang bahagya pa rin pag-ulan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. Arterial bypass road sa San Rafael, Bulacan bukas na sa publiko. LTFRB at ilang transport groups tinalakay ang issue sa pampublikong transportasyon. Libreng sakay na programa ng gobyerno muling magbabalik. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Formal lang binuksan ng mas pinalawak na arterial bypass road sa publiko, partikular na sa mga motorista sa San Rafael, Bulacan. Ito ay matapos ang inaugurasyon nitong ika-9 ng Oktubre na pinangunahan ni Office of the Special Assistant to the President, Ernesto Lagdameo Jr., kasama sina Japanese Ambassador Kazuhiko Kashikawa at DPWH Secretary Manuel Bonoan. Sa kasalukuyan, 177 ang kabuuang infrastructure flagship project ng Administrasyong Marcos. Suportado ng BIR ang mga magsasaka sa Pilipinas upang matulungan ang sektor ng agrikultura. Iyan ang balitang hatid ni Francis Riudique.
Upang mas mapagaan ang sitwasyon ng mga magsasaka sa Pilipinas, ipinahayag ni Bureau of Internal Revenue o BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. na hindi na kailangang mag-issue pa ng resibo ang mga magsasaka. Kabilang din sa exempted ay ang mga supplier, seller, producer, miller at contact grower ng mga agrikulturang produkto. Gagawing mandatory lamang ang pag-issue ng resibo kapag lumagpas na ng 1 milyon ang annual gross sales or receipts. Samantala, napanatili ng BIR ang pagkakaroon ng pinakamataas na rating pagdating sa pagtugon at pagresolban ng mga reklamo. Nakapagtala ang BIR ng 100% resolution rate sa loob ng 72-hour prescribed period. Ayon kay Commissioner Lumagi, ito ay patunay ng dedikasyon ng BIR sa pagbibigay ng epektibong serbisyo sa mamamayan. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Magandang balita para sa mga commuters, muli na magbabalik ang libreng sakay na programa ng gobyerno kung saan hindi lamang sa mga bus kundi pati na rin sa mga jeep. Narito ang buong balita. Inanunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang muling pagbabalik ng libreng sakay na programa ng gobyerno bilang maagang pamasko sa mga commuters. Ayon sa kanya, mag-uumpisa umano ito sa Metro Manila na siyang prioridad at sa mga EDSA bus carousel. Kasalukuyan namang inaantay na ng LTFRB ang 1.3 billion pesos mula sa Department of Transportation o DOTR na siyang inaprubahan na ng Department of Budget and Management. Inihayag ni LTFRB Chairman Teofilo Guadez III na ang paglabas ng pondo para rito ay nakatakda ngayong buwan ng Oktubre dahil nais ng ahensya na simulan ito sa buwan ng Nobyembre. Dagdag pa niya, kabilang na ang mga jeep ngayong taon para sa libreng sakay. Ang libreng sakay ay mula Nobyembre hanggang katapusan ng taon. Danizel Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Bunsod naman ang mga isyong kinahaharap ngayon ng mga tsuper sa pampublikong transportasyon sa bansa, nagsagawa ng isang pagpupulong ang ilang transport group sa Metro Manila upang talakayin ang mga paksa kasama ang mga tagapangasiwa ng LTFRB. Alamin yan mula kay Princess Castro. Nagpahayag ng suporta ang ilang mga grupo ng tsuper para sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB alinsunod sa mga isyong kinahaharap ng mga tsuper ng pampublikong sasakyan. Ilan sa mga transport groups na sumuporta sa LTFRB ay ang grupo ng Pasang Mazda, National Federation of Transport Cooperatives at Busina. Tinalakay rito ang mga suliraning kinahaharap ng mga grupo at ahensya patungkol sa pamamahagi ng subsidiya mula sa Fuel Subsidy Program, hiling sa taas pamasahe at sa posibleng kaharapin ng mga tsuper hinggil sa taas pisong pasahe. Ididikit o handala ng driver para maiwasan po ang pagtatalo sa pasaheros. Meron pong decision o order na dala ang driver. Samantala, ayon kay Kao Bet Martin, presidente ng Pasang Mazda Transport Group, na kung sino man ang mga operator na hindi magkakaloob ng mga cards na naglalaman ng pera mula sa Fuel Subsidy Program ay maaaring ireklamo ng mga tsuper sa kanilang lokal na pamahalaan upang mabigyan ng show cause order. Sapagkat sa ilalim ng programa ay kailangang ipagkaloob ng mga operators ang mga card na ito sa kanilang mga driver, ngunit kailangang may pag-iingat upang hindi maitakbo ng mga tsuper na magtatangkang umalis sa kooperatiba. Sa kabilang banda, sinambit din ni Martin na nasa 30% pa lamang ang nakatatanggap sa kanilang mga miyembro ng subsidiya mula sa programa. Dagdag pa rito ay karamihan sa mga tsuper sa Quezon City ang hindi pa nakatatanggap ng subsidiya habang ang ilan ay hindi alam na mayroong naganap na pisong pagtaas sa pamasahe. Wala po nga, kahit sino wala po. Kaugnay nito ay ilan naman sa mga commuter ang nakikisimpatiya sa mga tsuper hinggil sa pagtaas ng pamasahe. Ako, kasi kawawa naman din yung mga jeepney driver. Kasi maliit lang din naman yung jeepney sa taas ng gasolina.
Ang ilan naman ay hindi pabor ukol dito. Ay syempre naman hindi, syempre alam mo naman ang sweldo ngayon, napakaliit. Syempre malaking ano din sa amin yun. Sa aming mga manggagawa na sumisweldo lang ng minimum. Bagamat may pagtaas sa pamasahe, hindi pa rin ito naging sapat para sa ilang driver, bunsod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Samantala, ilan sa mga tsuper ang mas pabor sa rollback kaysa sa subsidiyang handog ng gobyerno. Dahil ayon sa kanila ay mas magkakaroon sila ng kita kumpara sa pansamantalang tulong pinansyal mula sa gobyerno. Sa kabilang dako, inanunsyo naman ni Guadis na magkakaroon ng libreng sakay magmula sa araw ng Undas bilang maagang pamaskong handog ng ahensya kung saan malugod naman itong ikinatuwa at ipinagpasalamat ng mga transport groups. Sa pagtatapos, binanggit din ni Guadis na kung sakaling magtaas pa ng pamasahe ay hanggang sa 2 piso lang ang posibleng maipasa pagkat ang 5 pisong hiling na dagdag ng ilang mga tsuper ay mahirap ng desisyonan. Ang aming desisyon po ay hindi lang galing sa aming pag-aaral. Tinatanong din po namin ang meta kasi sa bawat increase po ng ating gasolina, may epekto po ito sa ekonomiya. Tumataas din ang presyo ng ibang bilihin. Pero yung 2 pesos po, yes, mukhang mas madali na po namin lilipisin yung kanilang kahilingan po. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Nakiisa ang PCG Task Force Aduana sa pagharang ng humigit kumulang 323 kilong shabu sa Manila Port. Nakatago sa imported jerky beef mula sa Mexico ang mga nakumpiskang kalakal na may tinatayang market value na 2.2 billion pesos. Ang mga kargamento ay isinailalim sa X-ray scanning at physical examination na humantong sa pagkakadiskubre ng mga iligal na droga. Lumahok din sa operasyon ng BOC, PNP Drug Enforcement Group, PIDEA at iba pang ahensya ng gobyerno. Ganap nang inilunsad sa publiko ang pagbubukas ng Tagaytay Police Station upang masiguro ang kapayapaan sa lokal na pamahalaan ng lungsod. Jade Buhoy para sa buong detalye. Sa pangunguna ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos, kaugnay ang mga ahensya ng Philippine National Police at lokal na pamahalaan ng lungsod ng Tagaytay, tinatag na ang Tagaytay Police Station. Ayon sa pahayag ni Abalos, ang istasyon ng pulis sa Tagaytay ay sinulong upang mapaunlad at masigurado ang kaligtasan ng lungsod. Dagdag pa niya, mahalaga ang kapayapaan sa pagpapalawig ng turismo dahil isa ang Tagaytay sa mga kinagigiliwang bakasyonan sa bansa. Bahagi din sa kaganapan ay ang paghihikayat nila sa publiko na makilahok sa iba't ibang sektor, gaya ng Barangay Anti-Drug Abuse Council, Whole of Nation Anti-Illegal Drugs Advocacy Program na kilala bilang Buhay Ingatan, Drogay Ayawan o BIDA. Ayon sa tala, isa ang lungsod ng Tagaytay bilang pinakaligtas na lugar bakasyonan sa Pilipinas, kung saan ang porsyento ng krimen dito ay bahagyang mababa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Dahil sa nalalapit na ang Kapaskuhan, ilulunsad ang nationwide parole-making contest sa antas ng kolehiyo. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Isang bituin, isang mithiin. Ito ang tema ng paglulunsad ng parole-making contest sa mga state universities and colleges sa pangunguna ng Office of the President at Commission on Higher Education o CHED. Base sa isang press release, kinakailangang recycled materials ang gagamitin sa paggawa ng parol ng grupong hindi bababa sa 4 na miyembro. Upang makasali, mag-submit lamang sa Malacanang ng official endorsement letter mula sa paaralang irerepresenta tuwing weekdays alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaring mag-submit hanggang ika-27 ng Oktubre. Para sa mga mananalo, 250,000 ang premyo para sa ikatlong pwesto. Sa pangalawang pwesto naman ay kalahating milyong piso at 1 milyong piso naman ang matatanggap sa tatanghaling unang pwesto sa Patimpalak. Makakatanggap naman ng 100,000 piso ang magkakaroon ng pinakamataas na boto online.
Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. Pagdiriwang ng National Day of ROC Taiwan, pinangunahan ni TECO Representative Wallace Chow. Mga sikat na isla sa Pilipinas napabilang sa top 10 best islands in Asia. PSC pinangunahan ng pagbubukas ng ROTC Games sa NCR. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force. Ipinagdiwang kahapon ni Kasyam ng Oktubre ang National Day of the Republic of China Taiwan na siyang dinaluhan ng ilang opisyal at mga Taiwanese sa Pilipinas. Tunghayan ng buong balita rito. Sa pagtitipon ngayon, ipinagdiriwang ang 112th National Day of the Republic of China Taiwan kung saan imbitado ang lahat ng Taiwanese sa Pilipinas bilang oportunidad na magkasama-sama sa natatanging araw na to. Pinangunahan ni Taipei Economic and Cultural Office o TECO in the Philippines, Representative Wallace Mingan Chow ang makabuluhang pagdiriwang ng ika-112 National Day of the Republic of China o ROC Taiwan. Happy birthday to the Republic of China, Taiwan! Sa talumpati ni Ambassador Wallace Chow, ibinahagi niya ang mga tagumpay na nakamit ng Taiwan noong nakaraang taon kung saan ika-17 ang Taiwan merchandise export sa economic performance. Base naman sa International Monetary Fund o IMF, ika-21 ang Taiwan na mayroong pinakamalaking ekonomiya noong 2022 at pumapang-apat naman sa foreign exchange reserves. Inihayag din ni Chow ang dedikasyon ng pamahalaan ng ROC Taiwan na palakasin ang ugnayan nito sa Pilipinas. Sa ilalim ng New Southbound Policy na itinaguyod ng Taiwan noong 2016, nagkaroon ng kooperasyon ang Taiwan at Pilipinas tungo sa pagtataguyod ng mga programa na magpapalakas at magpapabuti sa larangan ng kalakalan at pamumuhunan. Pagbibigay halaga sa OFW, tulong sa kalamidad at paglaban sa krimen at human trafficking. Noong 2022, umabot sa $10.72 billion ang kalakalan sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas. Ibinahagi naman ni Ambassador Wallace Chow ang pagbubukas ng Circom Philippine Incorporated noong Mayo na magbibigay trabaho sa mga mamamayan pagkat inaasahan nito ang pagkakaroon ng 5,000 empleyado. Kinilala niya rin ang kagandahan ng Pilipinas kung saan binanggit niya na 130 flight kada linggo ang mayroon sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas dahil sa aktibong turismo nito. Dagdag pa niya sa pagpapalawig sa visa waiver program ng Taiwan para sa mga Pilipino ay inaasahan ang mahigit 320,000 Pilipinong turista na dadagsa sa Taiwan para sa taong kasalukuyan. Hiniling naman ni Chow na maibigay din ng Pilipinas ang visa waiver treatment upang mas mapalaganap ang turismo ng mga Taiwanese sa Pilipinas. Sa isang panayam mula kay Ambassador Wallace Chow, inilahad niya ang higit 126 na kabataang magsasaka mula sa Pilipinas ang magkakaroon ng 11 buwang internship sa Taiwan, kung saan plano rin nito na imbitahan muli ang karagdagang 100 kabataang magsasaka para sa susunod na taon. So hopefully in the future we will cultivate many young farmers for the Philippines because we know that food security is a very important issue in the Philippines. Samantala, mula naman sa dating opisyal ng Department of Science and Technology o DOST Secretary na si Fortunato de la Peña, inihayag niya ang malakas na kontribusyon ng Taiwan sa Pilipinas mula sa larangan ng teknolohiya at pananaliksik.
I hope that the collaboration between the Philippines and Taiwan in the area of science and technology will continue and prosper. Paliwanag ni De La Peña ang Sandwich Program kung saan ang mga universidad ay mayroong kurso sa agham at teknolohiya na inaalok ay isang programa na nagbibigay kahalagahan sa pagpapalawak ng kaalaman ng mga mag-aaral sa mga kasalukuyang pangyayari sa agham at teknolohiya, hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bansa. And naturally, since Taiwan is a very close neighbor, it is a natural place to partner with. The researchers in the Philippines have their counterparts with researchers in Taiwan. They do the same problem. The Filipinos work on the Philippine problem and they work on the Taiwan problem, and that is yielding very good results. Naroon din sa pagtitipon si Overseas Workers Welfare Administration Administrator Arnel Ignacio na siyang nagbigay pagbati sa Taiwan. I'd like to say that I have gained a lot of friends in Taiwan, and thank you very much for taking good care of our OFWs in your country. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Gandang Pilipinas sa taunang kaganapan ng Condé Nast Travelers Reader's Choice Awards 2023, napabilang ang ilan sa mga sikat na isla sa Pilipinas sa top 10 Best Islands in Asia. Kabilang dito ang Boracay na nakakuha ng pangatlong pwesto, Palawan bilang pang-anim at Siargao sa ika-10 pwesto. Pinuri naman ito ni DOT Secretary Cristina Frasco kung saan inihayag niya na sumasalamin ito sa pagsisikap ng gobyerno na maipakita sa mundo ang natural na gandang taglay ng Pilipinas. Formal nang sinimula ng Philippine Sports Commission o PSC ang patimpalak para sa ROTC Games sa National Capital Region na kasalukuyang ginaganap ngayon sa Ninoy Aquino Stadium sa Rizal Memorial Sports Complex. Sa ngalan ng NSPSC Board, dumalo sa pagtitipon si PSC Commissioner Walter Torres kung saan nagbigay ito ng mensahe para sa mga kadeteng atletang kalahok. Ang ROTC Games na ito ay dinaluhan din ni Senator Francis Tolentino at ilang alkalde sa Metro Manila upang magpahatid ng suporta. Ang larong palakasang ito ay nagsimula noong Linggo, ika-8 ng Oktubre na magtatagal hanggang sa susunod na Linggo, ika-15 ng Oktubre. Inilabas na ng OPM band Ben and Ben ang stripped-down version ng kanilang bagong kanta na Courage Acoustic Version. Ayon sa isang pahayag ng Ben and Ben, ang mga nakaraang buwan ay naging mahirap para sa kanila. May mga pagsubok na dumaan at nagdala sa kanila sa low points at times of discouragement. Inialay nila ang kantang ito sa mga nangangarap na pilit na humuhugot ng lakas upang harapin ang isang hindi mapagpatawad na mundo. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, mga OFW sa Israel at Palestine handang pauwiin ng BI. Presyo ng itlog bahagyang tumaas. Libreng sakay na programa ng gobyerno muling magbabalik. Mga magsasaka hindi na kailangang mag-issue ng resibo bilang suporta ng BIR sa agrikultura. Mga sikat na isla sa Pilipinas na pabilang sa top 10 Best Islands in Asia. Ben and Ben, inilabas na ang acoustic version ng kanilang bagong kantang Courage. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming maulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force.